Kinabukasan, umabot na ang balita kay Li Yunxiao na pinakawalan si Li Yi, ngunit tinanggalan na ito ng kanyang opisyal na titulong pansamantalang nagpapatuloy sa pagkontrol sa pamilya Li. Kaya't bumisita siya dito sa tahanan ng pamilya Li, kasama si Jim Eng at ilang mga gwardya. Sa pagkakita sa kanya, nag-utos si Li Yi sa kanyang mga gwardya na atakihin at patayin si Li Yunxiao. Hindi natakot ang grupo ni Li Yunxiao at agad na dumpensa. Sa sitwasyon ay lamang sila Li Yunxiao at agad na nasugpo ang grupo nila Li Yi. Desidido si Li Yunxiao na patayin si Li Yi at sa init ng tensyon pinalabas ni Li Yi ang kanyang aura bilang isang limang bituin na mandirigma. Namangha si Li Yunxiao sa kanyang lakas. Nagpasya si Jim Eng na humarap at tumulong sa paglaban kay Li Yi. Pagdating sa lakas ay lamang si Jim Eng subalit si Li Yi ay may malakas na sandata, na isang third-tier Zuan weapon. Sa tulong nito ay kinailangan magkaisa si Li Yunxiao at Jim Eng para sugpuin si Li Yi. Sa pagitan ni Li Yunxiao at Li Yi ay batid ni Li Yi na lamang siya subalit lingid sa kaalaman niya na ang espada ni Li Yunxiao bagamat isang first-tier Zuan weapon ay nagtataglay ito ng kakaibang kapangyarihan. Binuksan ni Li Yunxiao ang seal ng espada at naglabas ito ng 10 beses na bigat ng gravity. Malapit na sanang masugpo si Li Yi subalit may isang nakaitim na lalaki ang sumulpot at tinutulungan si Li Yi makatakas. Dahil sa kagustuhan ni Li Yi na mapatay si Li Yunxiao ay hindi ito nagpaawat at sinubukang atakihin si Li Yunxiao. Hindi kumibo si Li Yunxiao dahil batid nito na nariyan si Yunxiang para pigilan ito. Sa huli ay nakatakas sila Li Yi. Tinanong siya ni Yunxiang kung bakit gustong patayin ng isang eksperto sa martial lord realm ang kanyang buhay. Sumagot siya na hindi niya alam at tinanong kung bakit siya naruroon. Sinabi niya na narinig niya na nag-perform siya ng Guangling Odyssey noong nakaraang gabi sa pagtitipon, na nagdulot ng pagbukas ng mga bulaklak, at nais niyang marinig ito. Subalit sinabi niya sa kanya na hindi niya ito maipapalabas, dahil kailangan munang matugunan ang mga kondisyon bago ito maipatugtog. At wala pa ito sa mga kondisyon ngayon. Katulad ng dati, ipinaabot niya kay Yunxiang na ipaalam sa hari na mayroong assassin mula sa martial lord realm na sumulpot sa bansa at kasama si Li Yi. Ipinautos niya na hanapin at patayin sila. Tinanong ni Yunxiang kung talagang kaya niyang gamutin si Commander Xiao, at nangako siyang magpadala ng mga tao upang bantayan ito habang ito'y ginagamot. Nagpatuloy si Li Yunxiao papasok sa mansyon ng pamilya Li. Sa isang abandonadong lugar doon ay nakilala niya ang kanyang lolo na si Li Chunyang. Nagulat siya nang makita na bukas na lahat ng kanyang chakras at naging 4 na bituin na mandirigma. Tinanong siya ni Li Yunxiao kung bakit ito nagtatago doon. Nagulat ang kanyang lolo at tinanong kung paano niya ito nalaman at sinabi niyang nadama niya ito sa pamamagitan ng paghinga. Nagulat si Chunyang nang marinig ito. Tinanong siya ni Li Yunxiao kung ano ang kanyang mga saloobin at desisyon hinggil sa sitwasyon ng pamilya Li, at inilipat ni Li Chunyang ang tanong sa kanya, itinanong kung ano ang kanyang opinyon. Sinabi ni Li Yunxiao na nagtago si Li Chunyang at pinaubaya kay Li ang kontrol para obserbahan ang buong sitwasyon at malaman kung paano ito haharapin ng hari. Batid din ni Li Yunxiao na ang kanyang lolo ay nagtagumpay sa pagiging martial king. Nagulat si Li Chunyang sa kung paano niya inanalisa ng buo ang sitwasyon, at labis itong natuwa na may nararapat ng tagapagmana ang pamilya Li. Subalit sinabi ni Li Yunxiao na hindi siya interesado sa mga usaping politika ng pamilya, ngunit pagdating sa mga usapin tungkol sa bansa, siya ay sumusuporta sa second prince bilang susunod na hari. Nagulat si Li Chunyang sapagkat ang pamilya Li ay kilala na laging sumusuporta sa pinakamatandang prinsipe. Subalit, ipinangako niya kay Li Yunxiao na dadalhin niya ang buong pamilya upang sumuporta sa second prince. Matapos ang ilang sandali, pareho silang nagtungo sa sikretong underground chamber. Pagdating doon, nakilala ni Li Yunxiao ang isang third-tier alchemist at isang 3-star martial lord. Nangangailangan ang 3-star martial lord ng lunas sa ilang taon ng pagkakasakit at hindi paggaling, at ang third-tier alchemist ay sawa na at handa ng sumuko. Sinabi niya kay Li Chunyang na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya at wala na siyang magagawa pa. Nagsisimula nang umalis ang alchemist, at biglang nagtanong si Li Yunxiao, itinanong kung hanggang dyan lang ba ang kakayahan ng alchemist, nagdulot ito ng galit sa third-tier alchemist. Nagtangkang saktan siya ng alchemist para sa pagpapahiya sa kanya, subalit naunahan siyang saktan ni Li Yunxiao.
Ipinalabas ni Li Yunxiao ang badge ng second-tier alchemist na ibinigay sa kanya ni Guildmaster, at iyon ay nagulat si Li Chunyang. Inakusahan siya ng third-tier alchemist na ang kaniya badge ay ipinagawa lamang. Pinatalsik ni Li Yunxiao ang alchemist. Nagtataka naman si Li Chunyang kung gaano karaming bagay ang itinatago ni Li Yunxiao mula sa kanya. Sa madaling panahon, nagsimula silang mag-usap kung paano nasugatan si Dai Sheng sa isang laban na dapat sanay si Li Chunyang ang lalaban. Natuklasan ni Li Yunxiao na iyon ay sa parehong laban kung saan nasugatan si Commander Xiao. Ang laban ay tinatawag na 100 Battles Country, at kanilang pinaglaban ang isa sa 3 posisyon ng Superior Auxiliary Countries. Nagulat si Li Yunxiao kung paano naging maigting ang laban para sa ranggo, at ipinaliwanag ito sa kanya ni Chunyang na kapag mas mataas ang rangkang ng isang bansa, mas maraming mga resources para sa cultivation ang makukuha nila. Nagpapaliwanag pa ito tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga ranggo at inuulat sa kanya na ang pinakamataas sa mga ito, ay ang Heaven Gathering Sect. Naalala ni Li Yunxiao na ang pinakamatanda niyang disciple ay may ipinakilalang disciple sa kanya na isang sect leader noong siya ay si Emperor Gu Feiyang pa. Nalaman niya rin sa kanyang lolo na ang kanyang pinakamatandang disciple ay siya na ring ganap na martial sovereign. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay binalaan siya ni Li Chunyang na huwag kailanman mangudyok sa kanila ng laban kung sakaling pumunta siya sa Dust Flame Empire. Pagkatapos, sila'y nag-usap tungkol sa mga sugat na tinanggap ni Dai Sheng mula sa taong nakasugat din kay Commander Xiao sa 100 Battles Country gamit ang Benaming Qi. Nagkwento si Li Yunxiao kay Chunyang na ang martial lord na nagligtas kay Li Yi kanina ay gumamit rin ng Benaming Qi. Natuklasan nila na hindi lamang ang suporta ng hari ang mayroon si Li Yi, kundi pati na rin ang nakalaban nila sa 100 Battles Country. Sinabi ni Li Yunxiao sa kanila na kung nais nilang gamutin ang sugatang si Dai Sheng, kailangan nilang maghanap ng taong gumagamit ng extreme Yang Qi, at inirekomenda niya si Yun Xiang na may pinakamalakas na Yang Qi sa kanilang bansa. Sa kagustuhan ng kanyang lolo na magamot si Dai Sheng ay binalak agad nitong hanapin si Yun Xiang, ngunit itinigil siya ni Li Yunxiao. Sinabi nito na kailangan muna niyang likhain ang ilang mid-sini pills na makakapigil ng malamig na lason, ngunit kulang siya sa mga kinakailangang sangkap. Binigyan siya ni Chunyang ng susi sa pribadong lugar ng kanilang pamilya na puno ng mga kayamanan. Labis na nasabik si Li Yunxiao at iniisip na makakakuha siya ng lahat ng kinakailangang mga sangkap sa kanyang refine roon. Umalis siya at nakipagtagpo sa kanyang ika-4 na uncle upang siya'y ihatid sa pribadong lugar. Dinala niya ito sa pasukan ng pribadong lugar, at sa pagkakarating doon, nakita ni Li Yunxiao ang mga formation array na nagbabantay sa lugar at agad niya itong nakilala bilang Vermilion Bird Divine Fire Array. Nagulat ang ika-4 na uncle dahil nakilala ito ni Li Yunxiao, sapagkat nagdala ng maraming mga eksperto ang kanilang pamilya upang suriin ito, noong mga nakaraang panahon, ngunit walang isa sa kanila ang nakakilala nito. Alam ni Li Yunxiao ang kaunting detalye patungkol sa formation array na ito. Ang formation array ay isang 9th-tier formation na maski siya ay hindi alam kung paano mag-construct nito sa kadahilanang nawawala ang paraan para mabuo ito. Laking gulat niya na dito niya lamang pala matatagpuan ang pambihirang array na kanyang sinaliksik noon. Batid niya na hindi ito kayang gawin ng pamilya Li. Pumasok si Li Yunxiao sa lugar at namangha sa likod ng divine artifact na nagbibigay buhay sa lugar nato. Matapos maglakad ng ilang saglit, ay naunawaan niya na mayroong nakatagong pambihirang artifact sa loob nito na kinailangan pang gamitan ng 9th-tier formation para lang maitago. Agad niya itong hinanap at nang makita niya ang isang bato, sinubukan niyang tingnan ito gamit ang Moon Eye Technique, ngunit ang matinding kapangyarihan mula sa bato, ay nagdulot ng sugat sa kanyang mga mata, kaya't nagsimula itong magdugo. Nasiyahan si Li Yunxiao dahil ramdam niya ang malakas na enerhiya na nagmumula rito. Pagkatapos ay nagpractice siya ng isang uri ng pagsasanay at sinira ang bato, matapos niyang matanggal ang bato ay lumabas ang napakagandang artifact. Laking gulat niya na mas malakas ito sa artifact na kanyang nalikha noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Natuklasan niya na ito ang Divine Realm Talent. Nag-isip siya kung ano ito at paano ito nakakakuha ng ganitong lakas na maaring masunog ang kanyang soul power. Sa pamamagitan ng kanyang Moon Eye Technique, iniisip niya na maaaring ito ay isang artifact galing sa Ten Worlds Realm na iniwan ng makasaysayang martial god,
sapagkat tanging ang kapangyarihan ng martial god ang direktang makapipinsala sa soul consciousness. Kaagad niyang sinimulan ng Great Expansion Divine Cultivation Technique at isinilid ang Divine Realm Tablet sa kanyang Sea of Consciousness. Nagawa niya itong maikonekta sa kanyang consciousness subalit dahil mahina pa ang kanyang power ay limitado pa lamang ang nagagawa nito. Kaagad na nawala ang lugar at mga kayamanan nito at ito'y naging isang ordinaryong kuweba. Pagkatapos ay nagsimula si Li Yunxiao sa pag-angat patungo sa ng 5 stars martial warrior level. Subalit napagtanto niya na kahit gaano niya subukan, hindi niya makontrol ang tablet sa kanyang consciousness. Lumabas siya mula sa kuweba at tumungo sa Alchemist Association upang makita si Jierong upang i-refine ang ilang medical na pills para kay Commander Xiao at Dai Sheng. Sinabi sa kanya na hindi niya makikita ngayon Jierong sapagkat siya'y nasa seclusion at hindi dapat guluhin ang kanyang katahimikan. Inutusan siya ni Li Yunxiao na tawagin pa rin si Jierong, sapagkat hindi ito magagalit kung alam nito na siya ang tumatawag. Tumanggi sila, at siya'y nagtatangkang umalis na nang sabihin niyang hindi na niya gagawin ang mga pills na lunas para kay Commander Xiao. Ngunit bigla siyang pinigilan sa pag-alis, at nagpasya silang tawagin si Jierong. Matapos tawagin si Jierong, nagalit ito, ngunit nang makita niya si Li Yunxiao, bigla itong naging magalang sa kanya, kaya't nagtaka ang iba. Dinala siya ni Jierong sa pinakamalaking silid ng pagsasanay, kung saan ipinakita ni Li Yunxiao kay Jimeng ang Peach Blossom at sinabi na kailangang matutunan niya ang konsepto dito bago ito bumalik mula sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos ay pumunta sila sa silid pagsasanay para i-refine ang ilang pills. Sinabi niya kay Jierong na siya na ang bahala mula sa kung saan ito'y huminto kapag naubos na ang kanyang spirit power. Pagkatapos ay inactivate niya ang Divine Realm Tablets at inilabas ang lahat ng yaman na naruroon. Sinabi niya kay Jierong na ang ilang mga tablets na nais niyang i-refine ngayon ay puro yang item, at hindi niya kayang kontrolin ang buong proseso gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Kaya't pareho silang kailangang magpatuloy sa pagsasanay at umangat sa antas ng second-tier alchemists. Habang nasa seclusion si Li Yunxiao para marating ang second-tier alchemist kasama si Jierong Si, naganap ang isang mahalagang pangyayari sa Tianshui. Bigla na lamang nagpakita si Li Chunyang sa publiko, muli niyang binawi ang control sa pamilya Li, at inihayag na si Li bilang isang pag-anti at pinaghahanap sa buong bansa. Ginamit niya ang pagkakataon upang tanggalin ang mga kasabwat ni Li at kininfiska ang ari-arian ng ilang mga opisyal sa korte sa kabisera na sumusuporta kay Li. Gayunpaman, hindi matagpuan si Li kahit saan, parang bigla na lang itong nawala mula sa Tianshui. Sa ganitong kalagayan, binisita ng mga magulang ni Lan Zuan ang kanilang ama. Upang talakayin ang buong sitwasyon, binanggit niya na tila si Li Chunyang ay iniisa-isang pahinain ng mga taong kabilang sa grupo ng unang prinsipe. Ito ay nagdulot ng gulat sa kanyang ama at naging sanhi ng katanungan kung bakit ngayon siya kumikalaban sa unang prinsipe, na dati niyang sinusuportahan. Nag-isip siya kung ano ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Li Chunyang at naisip na baka ito ay dahil sa impluwensya ni Li Yunxiao na ngayon ay kilalang kilala. Samantala, sa tirahan at tanggapan ng unang prinsipe, labis ang kanilang pag-aalala sa mga pangyayaring nagaganap. Sa gitna ng kanilang pagpupulong ay dumating si Li Yi na walang takot at sinabi nitong kaya niya siyang tulungan at may plano siya na kanyang magawang mapagtagumpay na paakyatin siya sa trono. Galit na galit ang unang prinsipe at sinugod ang mga tauhan ni Li, tinutukan sila ng mga sibat habang nakapalibot. Sinabi ni Li Yi na siya lamang ang makakatulong sa kanya sa mga oras na ito kaya hindi nila kailangan na maglaban. Handa na sana silang umatake ngunit bigla naglabas ng malakas na aura ang dalawang martial lord warriors na dumating upang protektahan siya. Iniulat ni Hilfang sa prinsipe na malakas sila Li Yi, at naging dahilan ito para makinig ang unang prinsipe sa mga sasabihin ni Li. Inireport ni Li Yi na tutulungan niya ang unang prinsipe na makamit ang tatlong bagay, ang pag-alis ni Li Chunyang sa kabisera, ang pagpatay kay Commander Xiao, at ang pagkontrol kay Zhong Lishan. Ipinaliwanag ni Li kung paano isasagawa ang mga plano, sisimulan nila sa pagbubukas ng daan para makapasok ang kalabang bansa at lusubin ang ama ni Li Yunxiao at sa gitna na malapit na itong matalo ay sinisigurado nila na si Li Chunyang ay aalis ng kapitulyo ng palasyo para suportahan ang kanyang anak. Sa mga sinabi ni Li ay nakita ng prinsipe na ito'y magandang plano.
Samantala, sina Jirong at Li Yunxiao ay abala pa rin sa pagsasagawa ng mga pills. Iniulat ni Jirong kay Li Yunxiao na halos nauubos na ang ilang pills para ma-replenish ang kanilang spirit power. Sinabi ni Li Yunxiao na itigil na muna ang paggawa ng mystic pills at gumawa na lamang siya ng spirit nourishing pills para sila ay makapagpatuloy, namangha si Jirong. Tinanong niya kung ibibigay ba sa kanya ni Li Yunxiao ang recipe para sa paggawa nito, at sinagot ito ni Li Yunxiao na dahil matagal na siyang kasama nito at sumusunod sa kanya ay ibibigay niya ang recipe. Makalipas ang ilang sandali, umupo si Jirong at nagsimula sa kanyang pagsasanay. Naramdaman niya ang sensasyon na malapit na siyang mag-breakthrough patungo sa pangalawang antas. Bigla, may sumigaw sa labas, at ito ay naging sanhi ng pagkaabala ng kanyang pagsasanay. Agad na nagsimulang bumaba ang kanyang kamalayan sa malalim na kaalaman, at kung hindi siya maliligtas, maaring masaktan ang kanyang spirit at maaring mamatay. Ngunit iniligtas siya ni Li Yunxiao. Sinabi ni Jirong na halos siya'y nag-breakthrough na papuntang pangalawang antas bago ito naabala. Laking gulat niya nang sabihin ni Li Yunxiao na siya'y nakapag-breakthrough na. Si Li Yunxiao ay naging isang 6 na bituin na martial warrior at pangalawang tier na refiner. Si Jirong ay labis na namangha sa mabilis na pag-angat ni Li Yunxiao. Nang unang makilala niya ito, ni hindi ito isang mandirigma o refiner. Ngunit sa maikli lamang na panahon ay naging ganap na itong second-tier refiner at 6 na bituin na martial warrior. Pumasok sa pinto si Lu Yao at iniulat na ang ama ni Li Yunxiao, si Li Changfeng, ay pinupuntahan na ng mga hukbo ng 100 Battles Country sa Shining Gold City at nawala na sila ng komunikasyon dito. Nagulat si Li Yunxiao sa dami ng pangyayari sa loob ng 10 araw habang siya'y nasa seclusion, at agad siyang nagtungo roon. Sa kanyang pag-alis mula sa Alchemist Association, nakita niya si Jim Eng, na naging abala rin sa pag-ensayo mula nang sila'y pumasok sa refinement chamber. Nakaakyat na ito sa 2 bituin Great Martial Master at sumumpa ng kanyang katapatan kay Li Yunxiao. Ngunit si Li Yunxiao ay nadismaya sa kanyang resulta dahil sa kanyang paningin, si Jim Eng ay may average na talent lamang. Ikinagulat ng lahat sa paligid dahil mahirap marating ang 2 bituin sa loob lamang ng 10 araw. Subalit sinabi ni Li Yunxiao kay Jim Eng na ituturing ito bilang kanyang tulong simula ngayon, dahil nakita niyang may malakas na pagtitiyaga ito. Nang sila'y lumabas ng Alchemist Association, nakatagpo nila si Commander Bai, na ipinadala ni Second Prince upang bantayan siya laban sa mga assassin. Sa kanilang pag-alis sakay ng mga kabayo, sinugod sila ng ilang mga assassin sa pamumuno ni Li Yi. Binigyan ni Li Yunxiao si Jim Eng ng Origin Blasting Peel at sinabihan itong pigilan ang 2 martial lord habang haharapin niya si Li Yi at pagkatapos niyang mapatay si Li Yi ay tutulungan siya nitong sugpuin ang 2 martial lord. Ilang sandal lamang ay mabilsi na umangat ang level ni Jim Eng at nakatungtong sa level ng martial lord. Naglalakad si Jim Eng papalapit sa 2 martial lord at ramdam nito ang lakas ng aura na bumabalot sa kanya. Nagtaka sila kung anong klaseng Origin Blasting Peel ang kinain niya. Nagsimula silang maglaban, at namangha ang 2 martial lord sa mga kasanayan ni Jim Eng. Ginamit ni Jim Eng ang Peach Blossom Technique at nilabanan ang 2 martial lord gamit ang malakas nitong Sword Intent. Nagtaka si Li Yi kung anong uri ng peel ang ibinigay ni Li Yunxiao kay Jim Eng na nagbigay sa kanya ng lakas upang makipaglaban sa 2 martial lord. Nagnanasa siya sa mga peel na iyon at plano niyang hulihin si Li Yunxiao ng buhay upang pilitin itong ibunyag ang formula ng peels. Nag-umpisang maglaban si Li Yunxiao at Li Yi, sa panahon bago pa magsimula ang laban ay inirelease ni Li Yunxiao ang makapangyarihang daan-daang beses na puwersang gravitasyon sa kanyang espada, na nagpabagsak ng sandata ni Li Yi mula sa kanyang kamay. Kinuha ni Li Yunxiao ang espada ni Li Yi at ipinakita ang isa sa mga teknik ni Li Yi, ang Freezing Sword Intent. Nagulat si Li Yi at tinanong kung paano niya ito natutunan. Ninais pa ni Li Yi na kunin ang espada subalit hindi na nagyari at naglabas pa ng isa pang espada si Li Yunxiao na isang third-tier weapon. Laking gulat ni Li Yi na mayroon din si Li Yunxiao noon. Pagkatapos, binuksan ni Li Yunxiao ang 2 seal ng Zuan Sword sa kanyang pag-aari at naghanda na upang atakihin si Li Yi.
Sa kabilang banda, nagtataka si Li Yi kung paano kayang magawa ni Leon Xiao ang mga kamangha-manghang gawaing ito dahil kahit sa isang martial lord ay mahihirapang buksan ang dalawang espada ng sabay. Napansin niya rin na ang mga enerhiyang nagmumula sa mga sandata ay may iba't ibang elemento ng qi. Sa kanyang pangunawa ay hindi na ito dapat magpatuloy pa, kaya nagpasya si Li Yi na atakihin si Leon Xiao. Subalit habang papalapit na si Li Yi, ginamit ni Leon Xiao ang teknikang Universal Soul Suppressor Demon Moon, na dahilan para si Li Yi ay mas alo ang atake ni Leon Xiao at naputulan ito ng kamay. Sinubukan ni Liu Xiao na atakihin siya, ngunit agad siyang niligtas ng dalawang martial lords, at nagtagumpay silang makatakas. Hindi na hinabol pa ito ni Leon Xiao sa kadahilanang ang kanyang ginamit na teknik ay mabigat para sa kanyang katawan para indahin. Pinagsisisihan ni Leon Xiao ang kanyang pagiging kampante, na pagtanto niyang alam na ni Li Yi ang kanyang mga teknika. Pagkatapos, nagtagpo si Leon Xiao at Jim Eng kay Commander Bai, na nag-uulat sa kanila na ang kanilang mga kalaban ay dating mga kasamahan ni Jim Eng. Abangan sa pagpapatuloy ng kwento ay muling magsasama-sama ang pinakamalalakas sa bansa ng Tianshui.